Nung high school ako, may lumang gusali sa likod ng campus na matagal nang hindi ginagamit. Sira ang mga bintana, may mga damong tumutubo sa hagdan, at tuwing 6:00 ng gabi, parang may nakamasid. Ang eskwelahan namin ay nasa gilid ng probinsya, malapit sa palayan. Sabi ng matatanda, may dating nakatira raw doon bago pa itinayo ang paaralan. Isang babae. Tahimik. Laging nakaitim. At hindi raw normal. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa gabing iyon. May practice kami para sa intrams at inabot ako ng dilim sa pag-uwi. Ako na lang ang naiwan sa locker room. Habang naglalakad ako papunta sa gate, napansin kong bukas ang ilaw sa lumang gusali. May guard pa ba? Bulong ko. Pero sarado ang pinto. Walang tao. Pagtingala ko sa bubong, may nakita akong anino. Una, akala ko pusa lang. Pero masyadong malaki, mas payat, at parang nakadapa. Bigla itong gumalaw. Doon ko narinig ang tunog. Parang malalaking pakpak na pilit pinapalo ang hangin. Nanigas ako. Mula sa dilim ng bubong, unti-unting luminaw ang itsura niya sa liwanag ng buwan. Isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, nakangiti. Pero ang pinaka-nakakatakot, hati ang katawan niya. Ang ibabang parte, wala. Ang itaas na katawan niya may mga pakpak na parang paniki, lumulutang sa ere. Isang manananggal. Napaatras ako, pero nadulas ako sa damo. Bumagsak ako sa lupa. Hindi ko maigalaw ang katawan ko sa takot. Unti-unti siyang bumaba. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagwawala. Nakatingin lang siya sa akin. Gumiti. Hindi ka pa dapat nandito. Mahina niyang sabi. Boses babae, malamig, parang hangin sa sementeryo. Gumapang ang kalahati niyang katawan sa ere, paikot sa akin. Naamoy ko ang kakaibang amoy, parang dugo na nababad sa kalawang. Napatakip ako ng mata, pero bigla kong naalala ang sabi ng lola ko. Kapag may manananggal, hanapin mo ang kalahati niyang katawan. Lagyan mo ng asin. Napadilat ako. Sa gilid ng gusali, sa may damuhan, may nakita akong bagay na nakahiga. Parang katawan ng tao. Walang ulo. Walang itaas. Nanginginig akong tumayo at tumakbo papunta roon. Narinig ko ang malakas na flap ng pakpak sa likod ko. Galit na siya. Huwag mong lalapitan. Sigaw niya. Ngayon ay mas mabangis na ang boses. Sa sobrang takot, hinugot ko ang baon kong asin sa bag. Pang-practice sana sa science experiment kinabukasan. Binuhos ko iyon sa leeg ng kalahating katawan. At doon nangyari ang hindi ko makakalimutan. Mula sa ere, sumigaw ang manananggal. Isang sigaw na sabay na iyak at tili. Nagliyab ang sugat sa leeg ng katawan sa lupa. Umusok, umalingaw-ngaw ang amoy na parang nasusunog na karne. Nagpumiglas ang lumulutang na kalahati. Isa sa uli ko ang utang mo. Huling sabi niya bago siya tuluyang naglaho sa dilim. Kinabukasan, may sunog na marka sa damuhan sa likod ng lumang gusali. At may balita. May natagpo ang bangkay na babae sa palayan. Hati ang katawan.
hindi na muling binuksan ang lumang gusali. At hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako roon sa gabi, naririnig ko pa rin ang mahinang flap. At minsan, may nakikita akong anino sa bubong, nakatingin, naghihintay.